Hi guys, good morning. Magkakabit tayo ng dedicated outlet charger na may breaker para sa VF3 natin kasi yung Sea Lion meron na siya. Minsan naghahati tayo ng same outlet. So ngayon, meron na tayong VF3 dedicated charger. So guys, samahan nyo ako, magkakabit tayo ngayon. Charging si VF3 ngayon. Ayun guys, so charging na yung VF3 natin from 59%. So, iiwanan natin siya mag-charge, then babalikan natin mamaya kasi may lakad tayo. Hi guys, good evening. So, patapos na yung charging ng VF3 natin, nasa around 85% tayo. Hindi natin i-full charge naman kasi punta na tayo sa Green Hills, kakain lang tayo. Pero papakita ko yung gawa ng electrician namin na charging for the VF3. Tapos naglagay siya ng loop kung saan mo pwede iikot yung, yung cable natin for the charger. So, tara, pakita ko lang. Yung VF3 kasi natin, walang kasamang yung parang kung saan mo isasabit yung cable. So, nagpalagay na rin ako. So, ito siya. So, charging ngayon yung VF3. Ito tayong Green Hills ngayon. Kakain lang tayo. Tapos uwi na rin. Ayun guys. So, nakaabot na rin tayo ng 1,000 kilometers. So, hindi ko lang na-videoan yung saktong 1,000 kilometers. Pero, first 1,000 natin with the VF3. So, almost 3 weeks. 3 weeks halos natin siyang gamit na almost every day na merong dito sa Metro Manila. Then, meron ding times na nagpunta tayo ng Bukawi, Alabang, Morong Rizal. So, yan. Naka first 1,000 tayo. Magdadagdag ako ng video ng about our comments, pros and cons with the VF3 sa first nating gamit, sa first 1,000 natin, kung ano yung mga experience natin. So, gagawa tayo ng video. Hi guys, good evening. So, galing tayong Green Hills kanina, bumili ako ng Boya na microphone sa GameQuest na store. May mga nagsuggest na bumili nga doon ng microphone specifically para doon sa camera natin na DJI Osmo Pocket 3. So ngayon guys, so after owning and using the VF3 for about 3 weeks na, and after reaching 1,000 kilometers na din, medyo meron na tayong kaunting experience and pwede nating i-share sa inyo guys. So I have a few lists ng pros and cons niya, pero tatry kong i-breakdown as simple as possible lang naman. So first things first, sa pros niya, nandun yung sa tipid. So obviously, the reason why kumuha tayo ng EV car, ang sabi ko nun is to use it as a secondary car or third car doon sa main natin and sa second cars. So yung main natin is the Mazda 3. The second car is the Mitsubishi Montero na ginagamit natin usually pag shoots yun, maraming karga. Tapos may mga shooters tayong kasama. Pero ngayon, ang nangyayari is since dumating yung VF3 natin, 3 weeks ko nang gamit yung VF3. Siguro once or twice ko lang nagamit yung Montero, pati yung Mazda 3. And occasionally, minsan nagagamit natin yung BYD Sea Lion. Pero mostly, si VF3 talaga yung gamit natin. Imagine niyo to guys na 3 weeks ka nang hindi nagagas. So ngayon, parang sa loob-loob ko, siguro parang iba na yung feeling na na hindi ka na talaga nagagas. And yung natitipid mo, obviously malaki na siya. So I've done 1,000 kilometers. So in gas with the traffic na yon, medyo malaki-laki na rin to. Kung sakaling gas or yung diesel ang gamit natin, medyo malaki na rin ang nagas natin. So panggalawang pros naman niya is the looks. So first things first, pag nakita mo si VF3, sobrang cute niya sa labas, sobrang petite, sobrang para siyang mini chihuahua
na sobrang cute pag nasa kalsada. Makikita mo yung mga taong dumadaan, titingin sa auto, mapapangiti. Tapos yung iba naman, kunyari may kasama siya, minsan tinuturo niya yung kasama, tinitingnan yung auto, pareha sila nakangiti. So, good yung looks niya. So, nakakatuwa na very cute si VF3 and also head turner siya. So guys, so pangatlong pros naman niya is dati pag may mga small errands tayo na or minsan inuutusan tayo pumunta sa ganito, minsan nagdadalawang isip, ay baka sayang sa gas or baka nakakatamad kasi baka ma-traffic. Pero ngayon parang pagka may mga ganong errands na nauutos na, parang ngayon tuloy lang ako. So diretso lang tayo, walang problema. Sige, go lang, electric lang tayo, charge lang tayo pag-uwi natin. So isa yun sa another pros naman ni VF3. So guys, lipat naman tayo sa cons. So meron din cons si VF3, hindi naman siya mawawala. Sa unang-una is yung since short wheel based yung VF3 natin, medyo ramdam mo yung mga lubak or kalsada or pag uneven yung mga roads, medyo ramdam mo yung kalsada kasi short wheel base siya, tapos suspension niya hindi naman ganun kaswabe versus sa mga sedan or SUV. Pero alam naman natin yun, binili natin yung auto na knowing na hindi naman siya built for comfort talaga. It's more of a point A to point B kind of vehicle na electric. So yun, so isa sa mga cons niya. Ang second cons niya is yung charging areas natin. So I tried charging sa ibang malls or ibang stores na may charging na EV, pero ang compatible lang sa VF3 natin are the DC fast charging stations. So ito yung mga nasa Rockwell, Ayala Malls by the Bay, at saka yung mga may Shell and Petron na may DC fast charging. So yung mga nasa SM, yung mga sa Ayala Malls na Trinoma, hindi siya compatible. Yun yung isang cons niya. Pero sa akin, lagi ako nasa labas, parang never ko siya naging problema, knowing na alam ko hindi mag-work yung charging ko sa mga malls ng SM. Kasi very efficient naman si VF3 natin. So meaning sa bahay ka lang naman mag-charge, you get 200 or 210 kilometers sa isang charge. And most of the time, more than enough na siya sa travel mo. Hindi mo na kailangan mag-charge sa labas. So ako sa nakikita ko, I think the only time na magcha-charge ako sa labas is kung mag-aalanganin ka. Kunyari, naipit ka sa 40% or 30% pa uwi, tapos medyo nag-aalanganin ka kung aabot ka. I think this is the time na magagamit mo yung mga DC fast chargings na konting charge ka lang ng konti or pangdagdag lang sa range mo, and then hanggang sa makauwi ka lang. And then pag uwi mo sa bahay, doon mo na lang siya i-charge ulit. So, yun naman, or hindi compatible sa ibang malls. Pero most of the time naman, the charging that you get at home, enough na yun. So, yun. So, another cons lang sa EV is that dati, pagka may lakad or sa family, kung may gustong puntahan, ang paproblemahin mo na lang is kung may gasolinahan ba sa probinsya na pupuntahan mo. Ngayon, ang problema mo is yung kinocompute mo na lahat ng pupuntahan mo. Minor lang siya or sa umpisa lang siya medyo nakakalito kasi lagi ka nag-check, tapos para kang lagi mong kino-compute yung back and forth, pati kung may konting ikot-ikot pa doon sa pupuntahan mo. So yun, pero as time goes by, mararamdaman mo yung kakayahan ng auto na ay kaya na niya to, na tipong konting compute na lang ng babiyahihin mo. Pero most of the time, sa simula lang naman na mahirap na mag-a-adjust ka lang ng konti kasi lagi mo chine-check yung range papunta and pabalik dun sa pupuntahan mo. Pero other than that, so far so good. So another pros and cons niya. So sa pros naman, since ako kasi ang mostly gumagamit ng VF3 natin, majority or most of the time ako lang din naman kasi family ko naman, most of the time hinahatid ko sa umaga or sa school. So yung baby ko and then yung wife ko, kasya naman kami. Pero yun nga, pagdating sa shoot, so minsan may dala tayong ilaw, may dala tayong softbox, may dala tayong mga light stands. Ako kasi pag ako lang yung mag-isa at wala akong kasamang team member or shooter, saktong-sakto na, marami na akong malalagay na gamit, na ilaw, may bag pa yan, may trolley pa yan. Kasya, kung napanood yung mga unang videos natin, kaya naman siya. Kayang maglagay at magsaksak ng mga maraming gamit. Pero
Siguro sa ibang users ng VF3, pag tao na kasama, pwede naman mag-sit ng 4 comfortably. Yun nga lang, hindi ka na pwede maglagay ng luggage sa likod kasi yung space sa likod is medyo maliit na lang. If ever, baka 3 backpack or 4 backpacks pwede siguro, pero nasa lap na ng mga nasa likod yun. Yun yung parang pros niya. Sa case ko, since photographer, ito yung mga dala kong gamit. And then cons naman, kung family ang kakarga mo, so sa tao naman, kaya naman mag-fit ng 4 na tao. Pero yun nga lang, medyo masikip lang yung nasa likod kung maglalagay pa ng mga backpack or kung mag-overnight kayo. So medyo alanganin siya kasi masisikipan yung nasa likod. Pero kung katawan lang at wala namang gamit, saktong-sakto na. Ayun guys, so na-share ko na yung konting pros and cons with the VF3 after 1,000 kilometers and so far so good. So kung meron kayong mga questions or any comments, comment nyo lang sa baba. Try kong sagutin yan isa-isa. Thank you guys. Good evening. Salamat.